Makasaysayan ang araw na ito. Ngayong araw, ginanap ang kauna-unahang pagtatagpo ng mga balik Islam sa Bangsamoro dito sa Camp Darapanan. Nararapat lamang na tayo ay magdiwang at magbigay ng papuri sa Allah sa pagbibigay sa atin ng pagkakataong magtipon-tipon ang mga balik Islam. Kayo ay simbolo ng paglawak ng Islam at pagdami ng mga Muslim dito sa Bangsamoro at sa buong mundo. Ito ay pagkasakatuparan ng pangako ng Allah na naging mission ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nakasaad sa isang hadith na nagsasabing, and I quote, "Islam will certainly reach every place touched by the night and day. Allah will not leave a house, but that Allah will cause His religion to enter it, by which the honorable will be honored and the disgraceful will be disgraced. Allah will honor the honorable with Islam, and He will disgrace the disgraceful with unbelief." Natitiyak ko na lahat kayo ay naintindihan nyo yung English. Kung tutuusin, hindi na maawat ang Islam. Hindi na humaawat ang Islam. Lumalaganap po ang Islam sa Europa, sa Asia, sa Amerika, sa Latin America, sa China, etc. etc. So hindi na maawat. Yan po ay promise ng Allah. Yung kababaggis ko lang sa isang hadith. Sahih na yung Musnad Ahmad. Isang malaking karangalan para sa akin at sa buong organisasyon ng Moro Islamic Liberation Front ang maging kabahagi ng makasaysayang pagtitipon na ito at sa pagpapalakas ng samahan ng mga balik Islam dito sa Bangsamoro. Ito ay kabahagi ng layunin ng MILF na mapalakas ang ating pagsasabuhay ng Islam sa ating mga sarili, palakasin ang pagkakaisa ng buong umma at pagtatag ng gobyernong naayon sa kautusan ng Allah. Ang pagtitipon na ito ay isang palatandaan ng pagdami, paglawak at paglakas ng MILF upang magpatuloy sa kanyang misyon na gawin pinakadakila ang salita ng Allah, or to make the words of Allah supreme. Napagtagumpayan natin ang ilang dekadang armed struggle na nagdulot ng pagkabuo ng Framework Agreement on the Bangsamoro or FAB na siya namang naging susi upang mapagkasunduan po ng MILF at ang gobyerno ng Pilipinas ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro or CAB. Ang CAB ay nagbunga na pagsasabatas ng Bangsamoro Organic Law or BOL na nagtatag ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BARM. Subalit, hindi lahat ng nakasaad sa Comprehensive Agreement o di Bangsamoro ay naisama sa Bangsamoro Organic Law. Ilan sa mga napakahalagang elemento ng pagtatag ng gobyerno ngayon, gobyernong naayon sa utos ng Islam, ang pagpapatupad ng Sharia, ang pagkakaroon ng sariling pulis, at ang pagtatag ng sariling financial system. Ang mga ito ay kailangan pa nating pagsikapan may sa katuparan. Subalit, kailangan unahin natin yung pagsikapan
na may sakatuparan ang mga naisaad sa batas ng Bangsamoro Organic Law at ang pagpapatibay ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ngayon, ang MILF ay humaharap sa isang panibagong larangan ng struggle, ang electoral o democratic struggle. Ang buong Bangsamoro ay nasa isang sagandaan o crossroad. Maraming mga pwersa ang humihila sa Bangsamoro na pumunta sa kaliwa at isulong ang hardline or extreme position. Meron din malakas na pwersa na humihila sa Bangsamoro papunta sa kanan upang panatilihin ang status quo. Meron din pwersa na humihila sa Bangsamoro pababa, pabalik sa pamumuno ng mga tradisyonal na pamamaraan. Mayroon din pwersa na humahatak sa Bangsamoro pataas upang isagawa ang mga reforma laban sa injustices, oppression at corruption at ipatupad ang moral governance sa lahat ng sangay at antas ng lipunan ng BARM. Ang MILF kasama ang political party nitong United Bangsamoro Justice Party or UBJP ay patuloy na nagsisikap bilang kabahagi ng jihad fisabilillah. Ang may angat ang antas ng kalidad ng buhay ng lahat ng mga Bangsamoro dito sa BARM at saan man sa mundo. Ito ang ating sumpa at panalangin na patuloy nating isagawa ang utos ng Allah sa Surah Al-Imran verse 103 na nagsasabing, "And hold firmly to the rope of Allah altogether, and do not become divided. And remember the favor of Allah upon you when you were enemies, and He brought your hearts together, and you became by His favor brothers. And you were on the edge of a pit of the fire, and He saved you from it. Thus Allah make clear to you His verses that you may be guided." Unquote. Ang isang layunin po itong pagtitipon natin para po ihayag po namin na sa October 30 magkakaroon po tayo ng election sa BARM, kung saan po ang United Bangsamoro Justice Party ay meron po mga kandidato. Ang pakiusap po namin sa inyo na baka sakali tulungan po natin ang United Bangsamoro Justice Party para may pagpatuloy po natin yun ang umpisahan po ng United Bangsamoro Justice Party na yun din po ang isinusulong po ng Moro Islamic Liberation Front. Kailangan po namin ng boto ninyo dahil mahigpit po ang laban po. Kasi pag natalo po ang United Bangsamoro Justice Party, iba po ang mamumuno sa BARM, mahirapan po tayo. Kaya kami po, at ito ang pakiusap po namin sa inyo, na huwag natin hayaan na matalo po tayo. Inshallah, kailangan natin manalo po tayo. So, kailangan po namin ang tulong po ninyo. Yung inilang kayo, yung mga magulang ninyo, yung mga kapatid ninyo, yung mga anak ninyo, at yung mga kamag-anak ninyo, kailangan po natin magtulong-tulungan po tayo. Alam po ninyo, sa October 13, tatlo po ang iboboto natin. Ang isang iboboto po na 8, ang isang iboboto po natin, yung tinatawag na sectoral, sector of society. Meron po 8. Ang isa po na iboboto natin sa sector, ang boboto lang diyan yung sector na yon. Halimbawa, kababayhan. Meron pong isang representante ang kababayhan, ang boboto lang dyan, yung mga organisasyon ng mga kababayhan. Ang kandidato po natin dyan ay si former Minister Aida Sinungan. So babae, sigurado, meron na kayong representante sa parliament kasi kayo lang ang boboto niyan. Ang pangalawang sektor na may isang representante, yung tinatawag natin na kabataan. Yung isang representante galing sa kabataan, ay sila rin po ang boboto doon sa representante nila na magiging membro ng parliament. Ang pangatlo po, yung mga religious group, yung mga ulama,
Oh, yung mga ulama, asaka alam ko na marami na po sa balik Islam ng mga ulama. Kung pakinggan mo, kung sila ay i-discuss nila Islam, talaga matindi na po, malalim na po at malawak po ang kalaman nila sa Islam. Kaya sa tingin ko, marami ng ulama sa balik Islam. So doon sa religious, meron po kayong isang representante doon. Pang-apat po, yung tinatawag na indigenous people, yung mga kapatid natin, mga IP, mga Tinuray, mga Manubo, etc. etc. Meron po silang dalawa. Meron po silang dalawang representante. Sila lang po ang boboto niyan. Ang panghuli po, yung Christian migrants po. Meron po tayong population dito sa bayan, mga around 300,000 or more than 300,000. So meron pong dalawang representante. Ang isang representante natin at kandidato po natin, yung si Mary Ann Arnado, Attorney Mary Ann Arnado. Pangalawa po, ay representante ninyo, si Brother Yul Ulaya, isa pong balik Islam, yan ang pangalawa pong representante ninyo. Balik Islam po yan, taga Midsayap. Siguro narinig naman yung nagsalita kanina. Si Brother Yul. Dito. Alam niyo ito, hindi gaya ng ibang nagbalik Islam, with due respect sa inyo, ito walang nagkakampanya, binasa niya. So kusang loob na naging Muslim siya dahil sa pagbabasa niya. Wala hong dakwa na nag-usap sa kanya na mag-Muslim ka. Binasa niya ang Quran, so naging Muslim siya. So ito po ang pangalawa na representante po na Christian migrants, yung mga settlers, galing sa inyo kasi balik Islam din ito. So yun po ang unang klase na iboboto natin sa October 13. Pero mauna yun sa kanila, by October, 1 October, magkakaroon na po silang election. So before October 13, alam na natin kung sino ang magre-represente doon sa mga sectors na binabanggit ko. Ang pangalawa po na iboboto natin, yung tinatawag na district. Mayroon pong 32 district throughout the BARM. So mayroong kandidato, tao po ang binuboto natin dyan. Halimbawa, sa Cotabato City, yung sa 2nd District, ang magkalaban po, magkatunggali, si Ting Mintimbang at saka si Nagib Sinarimo. Yun ang magkalaban doon. At tao ang iboboto. Diyan. Siyempre, ang nire-recommenda namin iboto ninyo kung sino taga Cotabato City na 2nd District. Ang 2nd District, since what Avenue, papunta ka sa Santos City, yung kanan, yun ang 2nd District. Kung sino dito sa inyo, ang sa 2nd District ng Cotabato City, ang nire-recommenda po namin iboto ninyo, si Teng Bitimbang. So yan po, ibig sabihin, tao ang binoboto sa district representation. Ang pangatlo po, ito ang pinakamarami po, yung party ang binoboto. Party po ang binoboto dyan. So may 4 na po ang candidate po natin sa party na UBJP. Ang iboboto dyan, UBJP. Makita nyo ganyan, kahit na hindi na nyo basahin, iboto na, i-share na nyo kasi yun po ang iboboto yung party po. Nakita nyo po ang litrato ng chairman natin. Siya po ang number 1. Pag binoto po ninyo yung UBJP, lahat po ng 4 na po, nabuboto po nyo yan. Kasama po ako doon kasi number 2 ako nominee. So yun po ang klase, sector, district, at saka party. So nagkakaintindihan man tayo. Ay boboto ba natin ang kandidato ng UBJP? Sigurado tayo? Alhamdulillah, alhamdulillah. Patuloy po sana tayo magkaisa. Mas lalo pa nating palakasin ang ating pagsasama. Ang makasaysayang araw na ito ay simula pa lamang. Sana sa susunod na taon, sa 2nd Balik Islam Assembly, tayo ay mas magiging marami, mas malakas, at mas matibay na samahan, inshallah. Patuloy sana tayong gabayan ng Allah tungo sa tamang landas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.